Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pusa na tila nakikinig sa chismis ng kanyang fur parent, kinaaliwan ng netizens. Babae na halos isang buwan nang lumalaban sa sakit, ikinasal sa kanyang nobyo sa ospital. Driver sinalpok ng gumulong na LPG tank sa kalsada. Kisame na isang sinihan sa Argentina, aksidenteng nag-collapse habang pinapanood ang Final Destination movie. Sofia Zane itinuring na most beautiful sounding names ayon sa isang pag-aaral. Mundo na walang internet, mas pabot sa karamihan ng young adults sa United Kingdom. At sa ating trending showbiz balita, Ann Curtis, na-meet at pina-follow sa Instagram ni K-drama star Song Ye Kyo. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyung pangbayan man yan. Sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, hindi na lamang tao ang kayang chumismis, kundi maging ang mga pusa. Gaya ng pusang ito na si Pepsi, na kinaaliwan ng netizens dahil sa video na makikitang tila nakatutok at nakikinig ito sa chika ng kanyang fur parent. Pabirong hirit, baka ikakalat pa raw niya ito sa kanyang mga katropa. Ang buong chismis, ang kwento sa trending report ni Rovic Manuel. Kinaaliwan ng netizens ang fur baby na ito matapos makuha ng tila nakikichismis sa kwento at parang nanghuhusga pa. Sa video, tila makikita na hindi kumukurap at tutok sa pakikichismis ang pusa na si Pepsi. Kung ganyan, tumakbo ko pa gano'n, yung pala nakaapakan ko yung ulo niya. Ay, kinago. Oo, pa sa'yo. Sa caption ng uploader na may pangalang Sonda Excel Rose, updated aniya ang fur baby nito na si Pepsi sa chismis ng isa sa kaniyang fur parent na nagkukwento ng mga oras na iyon. Ang video agad na nakakuha ng halos 600,000 views at ilang mga nakakaaliw at witty comments mula sa netizens. Ayon sa ilan, tila hindi satisfied ang pusa sa kwentong pinakikinggan dahil may binagoan niya sa kwento. May ilan namang natuwa dahil mabuti pa aniya ang pusa ay attentive kapag may nagkukwento. Sa isang kuha naman na ito, makikitang observant talagang pusa itong si Pepsi kapag may mga ganap sa bahay kahit sa kapwa niya pa pusa. Ang pusang si Pepsi may pagkamakulit din talaga dahil sa TikTok post nga ng kaniyang fur mom, makikitang binilhan pa ito ng damo dahil mahilig itong tumakas at kumain ng halaman sa kapitbahay. Yan na, kinain na. Yan ang kainin mo. Huwag ang ang tanglad. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, hindi man sa simbahan humantong ang pag-iibigan, napuno pa rin ng pagmamahalan ang magnobyong ito sa Mandawi City na ikinasal sa isang ospital. Ang magkasintahan kasi sinubok ng panahon matapos ang isang buwang pakikipaglaban at ma-confine dahil sa iniindang sakit ng babae. Ngunit hindi rito nagtapos ang kanilang pagmamahalan para humarap sa Diyos at manumpa ng pag-ibig sa hirap at sa ginhawa. Ang buong kwento sa ulat ni Rose Babiera.
and I'm thankful every day for the gift. Nakamarka na sa kalendaryo ang petsa at araw na lamang ang hinihintay para sa pag-iisang dibdib ng magkasintahan na ito mula sa Mandaue City sa Central Visayas. Ngunit dahil sa hindi inaasahang sitwasyon, ang mahabang prosesyon ng magnobya, hindi na nauwi sa simbahan, bagkus sa isang ospital. Ang babae kasi isang buwan nang nakakonfine sa University of Cebu Medical Center o UCMed. Ayon sa kwento ng kapatid ng babae na si May Jefferies, plano talaga na sa simbahan ganapin ang kasal ng dalawa. Nakahanda na sana ang magkasintahan, ngunit dahil sa sakit ng babae, hindi na nito kinayang bumiyahe pa kaya para ituloy lamang ang seremonya, ginawa na lamang ito sa chapel ng ospital. Gayon na lamang ang pasasalamat ng pamilya ng magkasintahan sa tulong at suporta ng UCMed na pinayagan daw silang gawin ito sa kabila ng 3-hour notice. Sa chapel kasama ang 6 nilang anak at mga mahal sa buhay, sakay ng hospital bed, suot ang kanyang gown at gaya ng bawat bride hawak ang isang bouquet, ay ikinasal ang dalaga sa kanyang nobyo. Ayon sa isang resident physician sa ospital, nang humiling ang lalaki sa kanila na payagang isagawa ang seremonya, hindi sila nag-atubili na tumulong. Nagpadala pa ng cake ang iba't ibang department ng ospital para i-congratulate ang dalawa. Anila hindi buhay kundi pag-ibig ang niligtas nila noong araw na iyon. Sa huli, May napuno ang chapel ng parehong happy and sad tears paglalarawan niya nang masaksihan ng lahat ang pag-iibigan ng dalawa sa gitna ng pagsubok na ito. Ang pagmamahalan sa hirap at ginhawa, sa kalakasan at kahinaan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, real life, final destination? Yan na lamang ang nasabi ng driver na ito matapos malagay sa alanganing sitwasyon. Tagpong tila maihahalintulad sa mga pangyayari sa sikat na American horror film na Final Destination. Ang lalaki kasi, sinalpok lang naman ng gumulong na LPG tank sa kalsada. Ang mga pangyayaring huli sa dashcam. Panoorin sa report ni Mili Borja. Isang insidenteng halos kagaya ng tagpo sa American horror film na Final Destination ang nangyari sa isang driver habang nagmamaneho ito sa kalsada. Sa Facebook post ng pulmonologist na si Dr. Ralph Moises Royeca, ibinahagi niya ang dashcam video kung saan makikitang gumugulong ang isang LPG tank sa kanyang binabaybay na paikot na daan. Sinubukan umano nitong umatras pero nabigo siya dahil may sasakyang nasa likod nila. Maliit lamang ang nasirang bahagi ng kanyang sasakyan at halos hindi naman ito makita. Sinabi rin niyang hinayaan niya na lamang ang driver ng sasakyang nahulugan ng LPG tank dahil lumalabas na hindi ito sinadya. Dagdag pa niya, nabuksan ang likurang pinto ng sasakyan kaya gumulong ang tangke. Umani ng mahigit 1.6 million views ang nasabing video at libu-libong reaksyon at komento mula sa mga netizen na nagpatawa at nag-alala sa insidente. Ang kilalang eksena mula sa Final Destination 2 kung saan nagkalat ang mga troso sa kalsada ang agad naisip ng marami sa panonood ng video. Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan sa nasabing insidente. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, dako naman tayo sa ibang bansa, pero patungkol pa rin sa patok na Final Destination movie. From 2D to 5D, yan ang naging traumatic cinema experience ng moviegoers sa Argentina matapos maranasan ng isang real-life Final Destination scene nang mag-collapse ang kisame ng pinapanoorang sinihan. Ang palabas kasi ay isang American thriller movie na pinapakita ang iba't ibang paraan ng pagkasawi ng mga bida sa hindi kaaya-ayang mga paraan. Bagay na hindi nila inakalang kanila rin palang mararanasan. Ang buong pangyayari tinutukan sa report ni James Galange. Tila naging real-life plot twist ang traumatic movie experience para sa mga manonood ng Final Destination sa La Plata, Argentina. Yan ay matapos bumagsak ang parte ng kisame ng kanilang sinihan. Ang Final Destination kasi ay isang American horror film na ipinapakita ang iba't ibang paraan ng pagkasawi ng mga bida sa hindi kaaya-ayang paraan gaya na lamang ng naturang aksidente. Samantala, isang babae naman na nabagsakan na nahulog na parte ng kisame na saktong ipinagdiriwang pa nito ang kanyang ika-29 na kaarawan.
biglaan lamang daw ng kanilang pamilya ang desisyong manood ng sine. Sa galit nito, imbis na humingi ng tulong matapos ang insidente, agad daw muna itong tumakbo sa cashier at humingi ng refund. Habang hirit naman na iba pang nanood, ay tila parang naging 5D cinema ang kanilang naging karanasan. Ito ay isang immersive na uri ng panonood kung saan nararamdaman ito ng manonood, gaya ng paggalaw ng upuan para makasabay sa mga pangyayari o di kaya pag-spray ng tubig kapag nasa katubigan ang setting ng palabas. Base naman sa ulat, ito raw ay dahil sa malakas na ulan na naganap sa lugar habang wala pang komento ang pamunuan ng sinehan ukol sa nangyaring aksidente. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, para sa mga magulang na nag-e-expect ng kanilang baby, may naisip na ba kayong ipapangalan para sa inyong mga anak? Kung wala pa, ay baka maaari niyong makonsider ang mga pangalang lumabas sa listahan na ayon sa isang pag-aaral ay itinuturing daw na most beautiful sounding names. Kung ano mga yan, alamin sa trending report ni Dustin Bayog. Isang pag-aaral sa United Kingdom ang naglabas ng listahan para sa mga pinakamagandang pakinggan na pangalan para sa mga kababaihan at kalalakihan. Mula sa higit daang-daang pangalang sinuri, lumalabas sa scientific study ng UK-based company na My First Years at pakikipagtulungan sa mga eksperto ng University of Birmingham, nangunguna ang pangalang Sophia at Zayn, ang most beautiful sounding names para sa mga babae at lalaki sa bansang United Kingdom. Habang sa bansang Amerika naman ay nanguna rin ang Sophia para sa mga babaeng pangalan, habang Matthew naman ang pinakamagandang pangalan para sa mga lalaki. Sa bansang UK, pumangalawa sa Sophia ang pangalang Zoe na sinundan ng Rosie at nasundan pa raw ito ng mga tunog na E-sound sa dulo ng mga pangalan tulad ng Sophie, Ivy at Phoebe. Nasa top 7 hanggang top 10 naman ang pangalang Ivy, Willow, Hannah at ang huli ang pangalang Ellie. Habang bumuo sa listahan para sa lalaki ang Jessie, Charlie, Louis, William, George na kilalang pangalan sa royal family at sinundan ng Ali, Daniel at Riley. Samantala sa US, ilan sa mga bumuo sa listahan ng Julian, William, Isaiah, Leo at Levi, habang sa babae naman ay ang pangalang Zoe, Everly, Sophie, Riley at Ivy. Isinagawa ang pag-aaral ng 2023 at sa kabila nito, sinabi na nakabatay din sa ilang factors tulad ng kultura at family history upang masabi na magandang pakinggan ang isang pangalan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sa makabagong panahon, hindi na lang basta luxury ang access sa internet. At sa halip, ito ay isa ng necessity sa pang-araw-araw nating buhay. Pero sa kabila nito, tila naging daan din daw ito para sa pag-develop ng ilang bad habits ng ibang tao tulad ng pagsisinungaling, pagsisikreto at pagpapanggap. Ang iba pang detalye ng pag-aaral alamin sa aking report. Sa isang mundo na pinatatakbo ng internet at social media, tila kakambal na ng mga tao ang kanilang cellphones. Bitbit sa kalsada, eskwela, opisina hanggang sa kusina. Pero sa kabila nito, lumalabas na 47% o halos kalahati ng young adults mula United Kingdom, edad 16 hanggang 21, ang mas pipiliin ang mundo na walang internet. Batay sa survey ng British Standards Institution o BSI, naniniwala ang mga respondent na nagresulta lamang sa bad habits ang madalas na paggamit ng internet, bagay na pinatindi ng COVID-19 pandemic. Kabilang dito ang pagbaba ng self-esteem dahil sa talamak na curated perfection online, paglilihim ng mga kinikilos, gayon din ang pagsisinungaling sa pamilya. Naging daan din daw ito upang makalikha ng peking virtual persona o katauhan at mas maging prone sila sa harassment. Sa charts na inilabas ng BSI, makikita na mataas ang kamalayan ng mga kabataan sa kanilang online privacy. Pero sa kabila nito, hindi sila maingat sa pagprotekta sa kanilang sarili, lalo na sa pagbabahagi ng kanilang live location sa mga hindi kakilala. Ayon kay BSI Chief Executive Susan Martin, bagamat pinadadali ng internet ang buhay ng mga kabataan, malinaw na may kaakibat din itong banta sa kanilang pisikal at psikolohikal na seguridad. Posible lang daw na maging mabuti ang teknolohiya kung sa paggamit ito ay naisa sa alang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng mga gagamit nito.
Kaugnay ng resulta ng pag-aaral, tinitimbang na rin ng British government na magpatupad ng social media curfew upang labanan ang banta ng adiksyon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, muli na namang sumakses ang aktres na si Ann Curtis sa kanyang pagiging K-drama fan. Ang TV host actress kasi, na-meet lang naman ang The Glory star na si Song Ye Kyo. Pero hindi lang yan, dahil ang Korean actress, finalo na din sa Instagram si Ann Curtis. Ang kwentong Ann Curtis and Song Ye Kyo in one frame, tutukan sa showbiz report na ito. Napaprayer reveal at sana all na lang talaga ang netizens sa aktres na si Ann Curtis. Paano ba naman kasi ang It's Showtime host na meet lang naman ang K-drama superstar na si Song Ye Kyo? Ang kanilang picture nasa Instagram story mismo ng South Korean actress. Dito, kasama ni Ann at Ye Kyo ang social media influencer na si Brian Boy at fashion designer na si Kim Jones. Pero hindi na natapos ang kwento sa Ann and Ye Kyo in one frame dahil ang The Glory star fina-follow na rin sa IG ang binansagang nag-iisang Diyosa ng Pinas. Sina Ann Curtis at Brian Boy ay nasa South Korea para sa kasal ng model entrepreneur na si Irene Kim. Bukod kay Ye Kyo, marami na rin talagang na-meet na Korean star si Ann, gaya ng global sensation Blackpink, EXO member Sehun, idol actress IU, Park Bo-gum at ang kanyang ultimate K-actor crush na si Gong Yoo. Samantala, bukod naman sa The Glory, ilan pa sa mga pinagbidahang serye ni Song Ye Kyo ay Full House, Autumn in My Heart at Descendants of the Sun. Habang kaabang-abang din ang kanyang upcoming Netflix series na Slowly but Intensely, kasama si Gong Yoo. Para sa DZRH TV, ito pang yung Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.